Hindi yan kinakancel na ganyan na. Kasi ito binomial sila parehas guys. So kailangan man i-factor out. So basically yung numerator natin, pwede natin i-factor out sa 2. So pag dinivide natin yung 2r sa 2, may matitira pang r. Then yung negative 4 sa 2, pag dinivide mo may negative 2. So pag in-expand mo to, ganun ba rin kakalabasan niya. Then meron ka ditong r minus 2. So pwede mo to ma-cancel out. So bali magiging sagot natin dito is 2 na lang. Gets yun? Ito ang ginawa natin kanina, kailangan lang natin i-factor out para ma-cancel yung constant. So yung 10a minus 10 magiging 10 visible. So pwede natin sabihin na magiging a na lang to, sa kabila magiging 1. Then pwede natin ma-simplify yung 45 tsaka 10. So divisible to by 5. Ito magiging 9. Ito magiging 2. Gets? So therefore magiging 9 pa yung numerator natin. Then ito magiging 2a minus 1. Or kung gusto mo siya expand, pwede rin. Magiging 9 over 2a minus 2. So pili ka na lang dyan kung anong gusto mo. Ito ka lang siya ginagawa. Guys, na x minus 4 over 3x squared minus 12x. So syempre ganun pa rin gagawin natin. Bali, copy lang natin yung numerator. Yung denominator kasi pwede factor out by 3 or 3x by 3x kasi yung 3 tsaka 12 divisible sila by 3. Then yung x squared tsaka x, yung GCF nila is x, yung pinakamababang exponent. So syempre yung 3x squared pag dinivide mo sa 3x, may matitira pang isang x minus natin, then yung 12x divide 3x, that is 4. Wala nang x doon kasi may x din dito sa kabila. So syempre pwede ma-eliminate. So dahil kailangan na sa denominator yung 3x natin, lalagay ka doon ng 1. So ito may kalabasan niya na 15a minus 3 over 24. So yung 15 tsaka 3, pa-factor out natin yung 3 nyan kasi yun yung greatest common factor nila. So yung 15a divide 3, that is 5a. Then yung negative 3 divide 3 is negative 1 over 24. So pwede natin ito ma-simplify. So magiging 1 na lang to. Ito magiging 8. Diba? So basically magiging 5a minus 1 all over 8 yung sagot natin. Given na v minus 5 over b squared minus 10b plus 25. So marunong ka ng factoring, trinomial. Kasi kanina puro GCMF lang to eh. So ito trinomial na. So basically madali lang naman yun. So copy lang natin yung numerator. Tempo tayo dito guys. So ituturo ko to dati. Ang ginagawa lang dito is kinukuha natin yung constant. So yung 25. So positive 25. So kung positive 25 to, it's either yung factors nya is dalawang positive or dalawang negative. Tama? So ngayon, i-consider natin yung middle term na negative 10. So kung negative 10 yun guys, dapat yung dalawang factor natin is negative parehas. Kasi ina-add natin yung nakuha natin na factors para makuha natin yung middle. So syempre yung 25, kailangan mag-resulta sa negative 10. So pwede ka mag-start sa 1 times 25 kung gusto mo. Pero basically hindi siya pwede sa 1 times 25 kasi hindi magiging negative 10. So next tayo sa 5 times 5. So yung negative 5 times negative 5, that is positive 25, and negative 5 plus negative 5, that is negative 10. So basically, yung factors is b minus 5 times b minus 5 or b minus 5 na naka-square. So pwede natin ito ma-cancel out tsaka isa. So dahil nasa denominator yung isang b minus 5, kailangan may 1 tayo sa numerator. So ito yung magiging sagot natin.